praise God. May protocol kasi, kailangan gamitan muna yung mic. So, yan, salamat sa Panginoon. Pastor, nabawasan yung type ko. Ayan, so salamat po sa Panginoon. Good morning po sa bawat isa. Ayan, ang may hirap po sa live, lahat ng kalat makikita natin, no? So, salamat po sa kabutihan ng Panginoon. At ngayon nga po, ito pong ating streaming ay papatak po ng November 1. So, All Saints Day. Pero nung tinignan ko po yung background ng All Saints Day, hindi pala maganda yung kanyang simula. So, about sa pagans pa rin. Pero salamat sa Panginoon kasi hindi natin na yung isi-celebrate yung about pagans. Ang sinicelebrate natin, tayo po yung saints. Amen po ba? So, basahin mo lamang dito sa Psalm 16 verse 3, sabi dito, may sinasabi dito about saints. As for the saints in the land, they are the excellent one, in whom is all my delight. So, sabi po pala na tayong mga saints, na pinabanal ng Panginoon, sabi yung delight daw ng Panginoon ay nasa atin. The excellence one. Yan, pwede niyo po ba sabihin sa kapatiran natin dyan, sa kaliwat kanan natin, you are excellence one. Parang ayaw niyo. Parang hindi kayo naniniwala na excellence yung kapatiran natin. Ang sabi pa rin sa Revelation 14:12, bibigyan po lang po natin ng mga saints o mga banal. Sabi nito sa Revelation 14:12, here is a call for the endurance of the saints, those who keep the commandments of God and their faith in Jesus. So, ito yung panawagan ng pagkatatag. So, tayo pong lahat, magpakatatag po tayo hanggang dumating ang ating Panginoon. Amen po? Amen. So, salamat po sa kabutihan ng Panginoon. At bago po tayo magsimula, tayo muna ay dumulig sa isang panalangin. Samahan niyo po ang manalangin. Panginoon, maraming salamat. Tunay nga, Ama, na ikaw ang Diyos na dakila sa lahat. Tunay nga, ikaw ang Diyos na banal at makapangyarihan sa aming mga buhay. Patuloy, Ama, dinadalangin namin sa oras pong ito na patuloy kang sumama sa iyong lingkod. Patuloy ka pong magpakilala sa amin as we going to encounter, Panginoon, yung radical love mo, God, na siyang niribig mo sa amin. Panginoon, maraming salamat sa pag-ibig mo na siyang tumubos sa buhay ng bawat isa at nagbigay sa amin ng magandang future, O Lord. Kaya, Panginoon, sa oras pong ito, hayaan mo na i-embrace namin ang pag-ibig mo. Hayaan mo, Panginoon, na ma-honor ka namin through your words, O God. At hayaan mo sa buhay ng bawat isa, magrema po ang iyong kapangyarihan, ang iyong banal at makapangyarihang salita. Hayaan mo malaya kang kumilos sa aming mga puso't isipan at pagbaguhin mo po ang aming mga puso. Kaya maraming salamat, Panginoon. We honor you in our midst, O God. We welcome you, O God, maging ang Holy Spirit, O Panginoon. Kaya sa inyo po namin binibigyan ang lahat ng kapurihan, ang lahat ng pasasalamat at pagdakila sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen, amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Salamat po sa kanyang kabutihan. Ngayon po hindi ako nakapag-prepare ng PowerPoint. Hindi na kinaya ng time kasi medyo nagkaroon ako ng problema recently. So, eto po, tayo po yung mag-aaral ng salita ng Panginoon about radical love. So, alam naman po natin at kilala po natin ang Panginoon, ang kanyang mga katangian. Ano yung mga katangian ng Panginoon? Meron po pong nakakaalam dito sa katangian ng Panginoon? About love? Hindi muna yung about love, except sa love. Ano? Faithful. Ano pa? Merciful. Powerful. So, omniscience, yan, yung walang hanggang karunungan. Omnipotence, yan, yung walang hanggang kapangyarihan. Ano pa? Omnipresence. Basta narinig omni, alam na So, omnipresence, walang hindi kinarororo. Nasa lahat siya ng dako. So, ibig sabihin, nandito siya ngayon. Amen. Yan, we believe. At yung eternal, walang hanggan yan, pinag-aalog lang. Ano pa? Immutable. Walang magbabago. Hindi siya nagbabago. Amen po ba? At isa po sa pag-aaralan natin, wala doon sa nabanggit, mamaya iririgin na ng Panginoon niya kung paano saan ba yung binanggit ko. Ang pag-aaralan natin about radical love. Ano ba itong radical love? Radical love. Sukdulang pag-ibig ng Panginoon. Amen po? Ito po yung sukdulang pag-ibig ng Panginoon, ang dakila niyang pag-ibig. Naranasan na po natin ito. Amen po? Sa bawat isang nandito, dapat maranasan po natin yan. At ngayong araw pong ito, mas bibigyan pa tayo ng pagkaunawa ng Panginoon tungkol sa kanyang pag-ibig. Yan ang kanyang sukdulang pag-ibig na kinumpleto po ng ating Panginoong Hesukristo.
So, makita po natin yan, dahil kaya po tayong lahat ay naligtas dahil din sa dakilang pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo. At hayaan po natin na binigyan po ito ng, sabi nga, nire-reveal po ito ng ating Panginoon. Alam niyo po, binigyan niya lang po ako ng 4 na halimbawa, paano po i-describe itong radical na po niya. At marami po kung sa atin po medyo dyan nakaupo sa kanya-kanyang mga tahanan, kung may nire-reveal pa ang ating Panginoon, pwede niyo rin po yung isulat. So, una po, radical love. Radical love is an illustration and example to follow. Yan. So, illustration and example to follow. Sino bang nagbigay sa atin ng illustration na ito? Jesus Christ. At babasahin po natin dito sa 1 Corinthians 11. Yan. Kanina nagsagawa tayo ng banal na hapunan. Amen po? Babasahin po ito sa inyo. Doon narinig nyo na ito sa ating mahal na pastor. Sabi nito ang banal na hapunan. 1 Corinthians 11, verses 23 to 26. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabi siyang pinagkalulo, ang Panginoong Jesus ay tumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aala-ala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aala-ala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom ng kopang ito, ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Alam na natin to. Amen po? Matatagpuan din natin niya sa gospel. Pero ano kayo sinasabi ng Panginoon? Hindi lamang natin ito binabasa o ginagawa tuwing first Sunday, meron pong nakalagay po rito na pag-ibig ang Panginoon. Sabi niya, example, illustration to follow. So, hindi na po tayo pag nagkukommunion, may tinapay at may biskwit, diba? Biskwit, tinapay, at merong juice. Pag social, wine. Kanina masarap yung atin, di po ba? Parang masarap ang kaya yun. Ibang juice siya eh. So, it's all about intimacy. Kanina binanggit ni Pastor na kung tayo po ay makipag-partake sa Holy Communion, dapat po malinis tayo. Amen po? Kasi dapat po talagang malinis ang bawat isa. Kasi kapag tayo po ay nakikipag-partake na hindi natin nauunawaan, kapag hindi malinis yung relasyon natin sa Panginoon, tayo po'y humahatol sa ating mga sarili. Amen po? So makita natin dito, sabi pa rito, knowing na hindi kailanman natin kinaliligtaan ng kanyang ginawang sakripisyo. Kaya natin ito inuulit isagawa dahil hindi na po natin inaalala ito. Dapat alam natin ang sacrifices na ginawa ng ating Panginoon ay hindi mawawala ng kabuluhan. Pwede ba natin sabihin sa ating mga sarili na hindi ko pawawalan kabuluhan ang ginawa ng ating Panginoon? Dapat po inaalala lagi po natin yan at ang kanyang pagtatagumpay na tayo po ay kanyang tinubos. Tagumpay po. Kaya nga every time na nagkakaroon tayo ng communion, alam niyo ba na it will bring healing as well? Kapag po tayo ay nakikipag-partake ng hindi tama, nagkakaroon po tayo ng illnesses. Pero kapag tayo pinagpapartake ng malinis po tayo, it brings healing. Knowing na dahil po sa mga sugat ng ating Panginoon, sa kanyang pagsasakripisyo, tayo po'y kanyang pinagaling na sa kanya anumang mga sugat, sakit ng physical, spiritual. Iyon po yung healing na binabanggit dito. Kaya po, itong covenant pong ito, sabi nga, di ba ang isang testament? Sino nakakalam ng testament? Sino ba may mga ari-arian dito? Wala nagtataas. Last time kasi about money tinuro ni Pastor. So alam niyo po ba, isang testament, isang will, ito yun yung will, nagbibigay lamang po iyan ng, kumbaga, nagte-take effect po ito kapag namatay na yung gumawa nito. And that is Jesus Christ. Alam po ba natin yan? Na because of the New Testament, nag-take effect po ito nung namatay po siya. Kaya kung makita natin, yung mga possession, yung kanyang wills, ito po tayo ngayon yan. Bilong na po yan sa atin. Ganun po yung kanyang pag-ibig. Hindi na niya basta pinakita sa atin o illustrated. Hindi na po niya basta pinakita. Hindi na niya basta pinadama sa atin. Hindi na basta niya binigyan tayo ng example to follow. Pagkos makikita
makikita po natin sa ating buhay, nilubos po niya ito. Kaya po makikita natin yung kanyang pag-ibig na dakila. Grabe po talaga. Kaya kasabi nito, kaya hindi tayo tumataya, lumalakad o namumuhay nasa kasalanan. At sa mundong ito, dahil meron na pong nagpakita sa atin at nagpamana ng katagumpayan through His love na never pong nawawala sa atin. Amen po? Yan. So, through Holy Communion, the Lord cover us with His precious blood and uncover our unknown sins. Alam niyo, Panginoon, hindi lang po nagko-cover ng sin yan. Nag-expose din po siya. Amen po ba? Naniniwala po ba kayo? Kaya alam niyo po, yung prayer po ng bawat isa, napakalaking bagay po niyan. Dahil ang ating country, kung makikita natin, doon nagkaroon ng pandemic, ang daming in-expose pa rin eh. Ang daming in-expose na sin. And that is because of the prayer of the saints. Dahil po sa panalangin ng mga banal, maraming ini-expose. And that is because of love. Dahil gusto ng Panginoon magkaroon tayo ng magandang future at magkakaroon lang tayo ng magandang future kapag po malinis na po. Kaya nga sinasanctify. Kaya tayo po mag-iingat po tayo every time na magkakaroon tayo. Makikibahagi tayo ng communion. Gagaya po ng sinabi ko sa inyo, ang communion hindi lamang po yan about pagkain ng tinapay at pag-inom ng juice. More than that pa po. Kaya makita natin dito, sabi nito, a Holy Communion as well is a proof that the radical love of the Abba Father, that even His Son, His begotten Son, the most important to Him and through Him and for Him, kagaya nakita natin, ang lahat ay para sa'yo. Diba? Nakita natin, para sa'yo. Binigay ng Panginoon sa ating Panginoong Jesucristo eh. But, for us, na mahal ng Panginoon, pinursake po siya ng Abba Father. Tinalikuran siya ng Ama. For us, para mabigay ang radical na pagsutulang pag-ibig niya, pinababa niya rito ang ating Panginoong Jesucristo para tubusin tayo. Ganun po yung hindi yung kanyang pag-ibig, ang kanyang dakila sutulang pag-ibig. Kaya let us appreciate yung pag-ibig na ito ng Panginoon. So, kung makikita natin, sabi nga tayo, hindi kasi halaga ni Jesucristo. Di mas mapapakuri nga tayo sa mga anghel eh. Pero bakit tayo pinangakuan ng Panginoon na hindi niya tayo iwan, maging pababayaan? Hindi po niya pinangako sa mga anghel. Amen po? So makita natin dito, hindi man natin lubusan, maunawaan po itong pag-ibig ng Panginoon, pero hayaan po natin na madama po natin ito at i-boast po ito ng ating Panginoon sa oras pong ito. Sabi nga rito sa 1 Peter 4:8 ng NIV version, above all, love each other deeply because love covers over a multitude of sin. Kaya po tayo pinapaalalahan ng Panginoon na magmahalan. Kapatid, mahal po ba natin ang isa't isa? Amen. Mahal mo ba yung katabi mo? Yan nasa harapan mo. Parang napilitan kayo siyempre nasa likod ko. Teka, titignan ko muna. Ayun mga kapatid, magmahalan tayo kasi dito po nahahayag at mas higit na nagdadakila kapag yung pag-ibig na tinanggap natin sa Panginoon ay ina-express din natin. Di ba ito yung topic ng ating pastor? Napansin niyo po ba? Alam niyo po, trinay ko po na yung revelation ng Panginoon ay itutok sa ibang bagay. Kaya lang dito dinala pa rin ng Lord eh, sa love. So makita po natin ganun kasi yung pag-ibig eh. Amen po, ganun yung pag-ibig. So, another illustration of love na pinakita sa atin ng Diyos na sukdulan niyang pag-ibig. Kaya upang tayo rin po ay umibig ng sukdulan. Hindi po pinakita sa atin ng Panginoon yung kanyang sakripisyo, yung kanyang sukdulang pag-ibig at pagkatapos, hindi lang po natin titignan, hindi lang po natin alalahanin, bagkus gagawin din po natin. Ayan. So, pangalawa po, radical love is for everyone. Yan. At ito po, verse na pong ito ay kilalang-kilala o alam-alam na natin. Ang John 3:16. Kahit na nakapikit tayo, kabisado natin ito. Amen po ba? Sino ba din nakakabisado nito? Walang amen. Yan. So sabi niya sa John 3:16 ng NIV version, sabay-sabay na. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Parang iba. Nasa na kayo, naputol kayo. Yeah. So, alam niyo po, ang tao po, ganito po yung kanyang
nature. Mahilig po siyang tumingin o kapag iba sa karamihan, iba ang tingin natin. Ayan po, nag-guess niyo po ba? Kapag iba sa karamihan, iba ang tingin natin. Mahilig mag-discriminate. Totoo po ba? Tayo po ba nakakaranas na mag-discriminate o ma-discriminate? Ano po hindi ito nang nararanasan natin? So, una po, ang tao din mahilig daw mamintas. We love to be look superior. At ayaw natin maging inferior type of person. Papaano po? Kahit sa akong bagay o kahit sa sitwasyon, may kita natin, kapag mapuputi, ano tingin natin? Mayaman. Ay, parang ano to may dating to Kapag medyo hindi kaputian, may hindi. Ayan, kapag hindi masyado mapuputi, anong tingin natin? Ano? Madumi, grabe naman. Madilim, pwede naman madilimugan, di ba? So, kita nyo, di ba? Meron tayong sarili-sariling isipin eh. Kasi ito na yung naging nature ng isang tao. Ano pa? Kapag hindi ka tangkaran. Pandak na pag hindi. Yan. Oh, yan. So, nakita po natin, maging tayo rin po minsan nakakapag-bully tayo. Yun, lalo pag walang sinabi sa buhay, paano po pag may pumasok dito na makita natin na madungis, uy, labas, tayo po ba'y magtataboy? Biglang nanahimik, di ba? Oo nga, no? Bago pa naman yung damit ko, maputi pa naman to, nilabas sa tide. Di ba? Tapos pagpapasok niya na parang nag-aalinlangan tayo. Ano sinabi nito? Radical love is for everyone. Para sa lahat. Alam niyo po ba that Jesus break this mindset 1,000 years ago and introduce us to love diversity. Magkakaiba po tayo eh. Kaya nga radical eh. Sukdulan yung pag-ibig niya eh. Tinatanggap nito. Ano bang klase katangian? Meron tayo. Lahat po tayo ito may flaws. Maputi ka nga, di ba? Puro bako pa naman ang mukha. Makita natin, di ba? O hindi ka nga katangkaran, pero talented ka naman pagdating sa ibang bagay. Bawi na lang doon. Amen? So makita natin dito, lahat yan tanggap. Pumasok ka dyan na hindi ka masyadong kalinisan, basta paglabas mo, malinis ka. White as snow. Kaya po ba natin yun? Parang kaya nila sumunod. So makita natin ang Panginoon, wala siyang tinatangi. He speak and talk different rank of person. Nakita po natin sa Biblia, kumakausap siya doon ng punong pari, government official, mayaman, mahirap, may sakit, malusog, Gentiles o Hudyo, lahat. Kinakausap niya. Hindi siya nagtangi ng races, ng colors, ng tribes, ng nations, and even generations. Kung papansinin po natin, yung mga races, nabanggit ko races, alam niyo po ba na ang Biblia naman hindi lang nakasentro po yan sa Israel? Sabi nga sa pag-aaral, na marami po doon, negro. So makita natin dito, kaisipan kasi natin mabuti sila, magaganda lahat. No, mga kapatid. Ito po yung sinasabi ng Panginoon, let us all accept our flaws. Ang bawat isa po, yung flaws ng bawat isa. The question is, tanggap mo ba yung kapatid mo? Sigurado ka? Parang ayaw yung tinigay mo. Sige, sabi sa kapatid nyo, tanggap kita maging sino ka man. Bakit ka sumisigaw? Ayaw ka tignan? O yan, discrimination yan. So, makita natin dito. Ayan. So, for God so loved the world. Hindi niya sinabi, for God so loved the Philippines. Wow. Ayun talaga, special na tayo niya pag gano'n. For God so loved the Israel only. Hindi, the world. Sabi, lahat na nasa mundong ito, mahal ng Diyos. Pero hindi lahat natatanggap po itong pag-ibig na to. Amen? Ang sabi nito, di ba? That He gave His only Son, that whoever believes, prepare to to, ready po ito, available po ito sa bawat isa, kaya lang, yung iba hindi tinatanggap. Amen po? At dami po ngayong usapin na nangyayari sa ating lipunan.
lipunan. And I know for sure, aware po tayo doon. Iba-ibang love ng kanilang binibigyan ng kahulugan. Meron yan rainbow. But you know, kung ano yung katotohanan, yun yung katotohanan. Kapag ang mali, ay mananatili pong mali. Kahit sa paningin ng lahat ay tama, kapag ang mali, ay mali pa rin. Ikot-ikotin man natin, ang Biblia pa rin po ay mananatiling nakatayo. Ang katotohanan ay mananatili pong nakatayo. Amen po ba? And that is the love of God. Everyone, lahat po tayo kung naisip po natin maranasan ang pag-ibig ng Panginoon, available po ito. But first, accept po natin. Amen po? Parang umuti na yung nag-amen. Amen? Amen. So, Jesus is more than enough for us. Even though He loved us so much, but not everyone will receive and accept Him. Iyon po yung katotohanan. At kahit nga nung nabuhay siya rito hindi lahat tinanggap siya. Amen po, hindi lahat tinanggap siya. At maging tayo din po. Sa ating ministeryo, patunay po yun na hindi lahat tatanggapin tayo. But no matter what, as long as God is with us, amen po, yun po yung pag-ibig ng Panginoon. At kailangan po, nararanasan natin yan at ine-express po natin. Siguro naman, sa isang buwan na nagdaan na puro love, itong nating napag-uusapan, medyo napupurga na tayo. Pero hindi nagsasawa. Amen? Napakalawak kasi talaga ng pag-ibig. Yan. So, His love will bring us satisfaction, contentment, and total joy. Gusto niyo ba yun? Satisfied, kontentado tayo, masaya tayo sa pag-ibig ng Panginoon? Kayo po nandyan sa kanya-kanyang mga tahanan, nais po ba natin to? I believe po lahat po hinahanap ito. Kaya lang natatagpuan nila sa maling tao. At kapag ang maling tao na yun, iniwan na sila, malala po ang nangyayari sa kanila. Pero sinasabi ng Panginoon, sa akin ka lumapit, ito yung pag-ibig ko, available lagi. Para sa lahat. At ito yung makakamtan mo. Magdanas man tayo ng hirap sa mundong ito, patuloy na mararanasan natin yung satisfaction, contentment, at joy. Amen po? Kaya po, grabe po talaga ang Panginoon. At napakaganda po ng kanyang mga plano sa atin that even before na nagkasala sa Eva at Adan, meron na po siyang pinangako sa ating kaligtasan na ito nga po yung nararanasan natin sa oras po ito. Amen? At sa pangatlo po, mabilis po ba? Ano na po bang tayo? Ayan, may time po bang na meron? 21 pa lang. Okay. So, nakahinga pa. Radical love is sacrificial. Sacrificial po ang pag-ibig. Ayan. So, salamat sa Panginoon kasi ilang araw po talaga ako nag-suffer ng sama ng pakiramdam. Pero salamat sa Panginoon. Sabi ko, kailangan sa Sunday, magaling na ako. Kailangan talaga. Kasi ayoko naman na pagdating dito, umubo. Baka kayo magtatakbuhan niyo sa harapan. Tatakbo ba kayo? Pag ako'y umubo sa harapan niyo, huwag naman. Hindi ito corona, okay? So sabi nito, radical love is sacrificial. The love conquered death and shame. Yan. Sacrificial po. Alam niyo po, marami tayong mga nakaraan na hindi magaganda. Amen po ba? But you know what? Hindi po yung wasted. God giving us sa mga past natin na kahit na madudumi ito, gagamitin po niya yan for His glory. Para po tayo ay mag-minister sa iba. At nararanasan po yung dapat ng bawat isa. That is why yung testimony natin, napaka-powerful tool po iyan to bring and to share the gospel. So sabi rito sa Mateo 27:46, at ito po talaga, ang topic na to ay, grabe po yung dinil sa akin. Sabi nito sa Mateo 27:46, na mag-aalas 3 na ng hapon, sumigaw sa Jesus, Eli, Eli, lema, sa baktani. Nang ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? You know, para malaman natin kanya sukdulang pag-ibig, ito po yun. Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? For you, for me, pinalikuran ng Ama ang kanyang pinakamahal na anak. And what is our word to our Father? Have we noticed this? Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan?
yung kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang sukdulang pag-ibig, kailangan po itong mangyari sa buhay ni Jesucristo na walang bahid na kasalanan. Pinabayaan ng Panginoon. At dito lang mo po sa Biblia nito nakatala na tinalikuran ng Ama ang kanyang anak. At never nang mauulit yun. Grabe po yung kanyang pag-ibig. The love requires abandonment. Inabandona ng Ama ang kanyang anak. Kaya ba natin gawin yun sa ating mga sariling pamilya? Kaya mo bang ibigay yung anak mo para sa iba? Kagaya may nagsabi po din ng preacher, kaya mo bang ibigay yung anak mo o sino bang gusto mong ibigay para dun sa mga adik, prostitute, para matubos sila. Sa pamamatay tao, sa pagnanakaw. Kaya ba natin ibigay yun? Sino may mga anak? Buti na wala pong ano. Sino may mga anak? O ayaw nyo itaas yung kamay nyo eh. Why? Hindi madali sa inyo yun eh. Lalo lang nag-iisa lang ang anak nyo. See? At gaano mo po i-imagine ang isang Diyos na makapangyarihan na walang ginawa to save His Son for us right now to receive the salvation. Ito po yun. Kaya makita po natin dito na pinabayaan ng Ama ang kanyang anak para sa ating mga kasalanan. Kaya ang bawat isang tumanggap ay Jesucristo at pagkatapos ay tinalikuran pa siya, ano bang salvation ang nakaabang sa iyo? Itinalikuran mo na nga. Kaya kapatid, habang hindi pa ang hulihan lahat, manumbalik ka sa Diyos. Manumbalik po tayo sa Panginoon. Grabe po ito, and I believe sa bawat isa, may nire-reveal ng Diyos sa atin. Amen po ba? Nire-reveal po ba ng Panginoon ito, kabutihan niya? Sinabi nga dyan sa Deuteronomy 31:8. Deuteronomy pa to, kanahon pa to ng Old Testament. Si Yahweh ang mangunguna sa iyo, sasamahan ka niya, hindi ka niya bibiguin o pababayaan man, kaya huwag kang matakot, ipanghinaan ng loob. Ito po yung pangako niya. Sa bawat isa po ito. I do believe, meron pang mas, naunang mga chapter or mga book. Kasi Deuteronomy natin, pangalawa na po itong pagbanggit ng kasulatan. Kasi ang mga Israelita, nakalimutan na po yun. Naalala natin, yung 40 years, wala po ito nakapasok na buhay maliban kay Caleb and Joshua. Sila lang nakakaalam. So therefore, they need yung panibagong pagbasa ng banal na kasulatan. Kaya nagkaroon ng Deuteronomy. So makita po natin dito kapatid, that even before na mayroon ng pangako ang Panginoon para po sa atin. And it takes so much time for us to understand itong sukdulang pag-ibig ng Panginoon. Alam niyo po, grabe po talaga yung mensahe ng Panginoon. Dahil pinipigilan po talaga ako. Imagine niyo po, ilang araw po akong nagkaroon ng sakit at kahapon nga po, talagang nagtulog lang ako para to regain my strength. Kasi yung lalamunan ko po talagang inatakot po ng kalaban. But praise the Lord! Hindi po niya kayang pigilan ang kapangyarihan ng Panginoon. Amen po? And this is the power of His Holy Spirit na mag-penetrate po sa atin. So kaya po wala tayo pwedeng maisumbat sa Panginoong Diyos. Dahil ang Panginoong Diyos po natin, hindi po natin siya pwedeng questionin sa kanyang pag-ibig, sa kanyang dakilang pag-ibig, na hindi nga tayo karapat-dapat dito. Kinompleto niya to, nilubos po niya ang pag-ibig na ito. Ano pa questionin ng tao sa kanya? Binigay na niya lahat. And therefore, ito pong sa pang-apat, the radical love is a word that perfectly made. Kumpleto. Wala tayong maidadagdag pa at maibabawas. Radical love has been laid down sa pamamagitan nga po ni Jesucristo. So, kung tayo po Kristiyano, nararanasan natin mapagod tayo sa paglilingkod, sa ginagawa natin, sa araw-araw, sa paghahanap buhay, pag-aasikaso ng pamilya. Kapatid, isipin natin si Jesucristo. Hindi nga siya napagod para sa atin. Sinacrifice nga niya ang kanyang buhay. Kaya kung tayo po mararanasan natin ang kapaguran, alalahanin natin to.
about His love. Patuloy po natin yung maranasan. Yung efforts natin, hindi po yung makukompare sa Kanyang ginawa. Kaya kung sinasabi po natin na ginagawa na natin ating best, gawin pa natin yung pinaka-the best. Yung pinaka-the best na makikita natin sa Biblia, si Yesu Cristo po. At sabi pa rin sa 1 John 4 verse 8, at susundan ko yan ng 11 and 21. Sabi rito, anyone who does not love does not know God, because God is love. God is love. Ang Diyos ay pag-ibig. God is perfect. And His love as well. Kaya nga perfecto ang kanyang pag-ibig eh. Then perfecto ang Diyos. Sabi pa dyan sa verse 11 and 12, ng John din po, 1 John 4 din po, sabi rito, Beloved, if God so loved us, we also ought to love one another. No one has ever seen God. If we love one another, God abides in us, and His love is perfected in us. Nakita po natin kung paano po nagiging chain ang lalo pong maging perfecto. Ang Diyos na minahal tayo, minahal ka, minahal ako. So therefore, magmamahal din po tayo sa kapatiran. Paano natin mamahalin ang kapatiran? Na-question na po ba natin? Ito na isip. Paano ko may express yung pag-ibig ko sa kapatiran? Time. Hindi lang pray. Diba sabi nga, kailangan evidently ang pagmamahal eh. Paano mo papakita ni Kuya Ate yung kanyang pag-ibig kay Michelle? At yung Michelle kay Kuya Fred? Just texting lang ba? Kapatid, I love you with the love of the Lord. Ganun na ba yung pag-ibig? Bibigyan ko kayo ng example. And this is not to brag myself, but this is to bring glory to God. One time nga po na itong linggo, alam mo ni Pastor, masama talaga pakaramdam ko, pero may kapatid na tayo nangangailangan ng tulong. Eh sabi ni Pastor sa akin, may time ka ba? Kaya mo ba mag-ano? Bigyan natin ng time, Pastor. Bigyan natin ng time. Hindi po masama talaga pakaramdam ko, pero hindi mo makontain on your own eh. Kasi mahal mo nga siya eh. Mahal mo nga yung mga kapatiran eh. So kailangan puntahan sila talaga to pray for them, hindi lang to pray. To bless them as well. Kaya hindi pa natin sila madalas nakakasama. Pero ito tinuturo ng Panginoon eh, to express your love. To express pagpisan yung pagmamahal na hindi sapat sa atin. Dahil mahal sila ng Panginoon, you have to express. Kailangan maging evidently ang pagmamahal. So, nung tinulungan sila at in-express natin yung pag-ibig, ano na po yung kanilang nabanggit? Salamat kapatid, naalala ko pala ako ng God mo sa family. Hindi pa na nila pinapabayaan. Nakita niyo yun? It brings glory to God. Ganun po yung pag-ibig na sinasabi ko ng Panginoon. We need to take time, to give time, to express love towards them. Yung may tutulong natin, hindi naman yung malaki eh. Pero yung present ka, on time day, na kailangan nila, that is love. At kaya ko po yung binigyan ng example, kasi ngayon po, sa oras pong ito, sa panahon pong ito, marami po tayong kapatiran na nangailangan ng pagmamahal po natin. And my prayer should be na nandoon po tayo. Nandoon po tayo. For us, para maging perfecto po ang pag-ibig na ito. Amen po? Wala na si Pastor na lang nag-amen ah. Ayan. So, sabi pa rito, di po ba? Kapag nagmamahalan tayo, nagiging perfecto yung pag-ibig na inalay sa atin ng ating Diyos. And if God is love, then love is God, then the pointing, ito pong mga attributes na binanggit ko po kanina, ano po yun? Immutable na lang hindi nagbabago. Yung mga omni, di ba? Omniscience. Love is omniscience. Palitan natin, kasi ang God is love eh. Then love is omniscience. Uy, parang all-knowing. Diba? Napansin ba kapag nagmamahal tayo, kahit hindi na natin nauunawa ng bagay, basta mahal natin yung isang tao, lumalawak ang ating pag-unawa.
That is because nagmamahal tayo. And that is because the love is came from God. Because God is love. Love is omniscience. Kapag nagmahal ka, lalawak ang ating karunungan, ang ating pagkaunawa. Yan ang pinagmumulan ko nito, has no limitation. Love is omnipotence. Kapag nagmahal po tayo, sabi nga doon, we conquer fear. Tama ba? Tama ba? We conquer fear kapag tayo po'y nagmamahal. And love is a powerful force in this universe. Kaya nga po ito na-create ang pumulo dahil sa pagmamahal ng Diyos. Kaya nga tayo nagiging mananagumpay. Kaya tayo lumalakas because we love. Because of the love of the Lord. Kaya kung makita po natin dito, nakakagawa tayo mga bagay na hindi sa ating kakayanan. Because of love. Maalala niyo po ba kung anong ginawa niyo po nung kayo po'y nagmamahal? Ano ba ginawa yung kamangha-mangha nung kayo po'y nagmamahal? Si Pastor naalala ko, sabi niya, itatala niya yung asawa niya sa bintana. Di naman niya gagawin sa ordinaryong araw, di ba? Di naman yung gagawin sa ibang tao. Pero dahil sa pagmamahal, tayo din po, dahil sa pagmamahal sa Panginoon, ano na po yung mga bagay na ating pinagdaanan? Kung babalikan natin, hindi mo ma-imagine ang pinagdaanan mo pala yun. No? Kinausap mo yung kapitbahay ng sobrang sungit. Dahil sa pagmamahal. Nagbahagi ka ng salita ng Panginoon sa bus, sa tricycle, sa jeep, sa bahay-bahay. Dati din naman ginagawa yun eh. Wala akong pakialam sa kapwa mo eh. But because of the Lord, because of the love na naranasan mo at nais mo i-express, nakakagawa tayo ng mga bagay na hindi natin masukat na magagawa natin. Amen. Love is omnipresence. Love is everywhere. Amen po ba? Love is everywhere. Lalo na ngayon. Sobrang open ang social media. Kahit sa dako kami nandoon, nakikita natin may mga tumutulong. Diba? Meron nga po akong napanood doon. May isang vendor, isang matandang vendor, sabi doon ay nagtitinda ito from 7 a.m. to 7 p.m. din. Basta mga ganong time. Matanda na siya. And kaya po daw siya nagtitinda para po may pag-sustento sa kanyang family. And this person na tumulong sa kanya dahil nagkaroon ng pandemic, wala nang tao sa kalsada, wala nang bumibili ng kanyang paninda, tinulungan siya, hindi niya kakilala. Nilagay yung kanyang paninda online. At sabi niya doon, hindi niya pag-charge ito, even sa delivery, sila na ang mag-charge. Ganun yung love. You don't know the person, but because meron mong pag-ibig sa kapwa mo, hindi naman yung nagmula sa iyo, nagmula yung sa Diyos. May gagawin ka. At dito po, nakikita natin yung pag-ibig sa isa't isa. Hindi tayo nagdidirian. Amen. Nag-iingatan na kapatid. No? Nakikita natin pag-iibigan natin sa bawat isa. Alam po, masaya-masaya po kami talaga na makasama po ang bawat isa talaga dito po sa ating gawain, mag-fellowship po tayo. Napakasarap pong pagmasdan bawat kapatiran po na nagkakaroon ng unity. So makita po natin, love is everywhere. It manifests to everyone at any time. Anytime, everywhere po, makikita po natin ang pag-ibig pong ito. So love is eternal. Walang katapusan ng pakailanman. Ito po, meron po akong isang nabasa before na yung queen, nung namatay yung kanyang king, hindi na po siya nagbihis ng ibang kulay maliban sa itim. Kasi yung pagmamahal niya, yung kanyang pag-humor, kanyang pag-greet, doon niya na-express. So kung makikita natin, ang pag-ibig talaga hindi na mamatay. Nawala rin tao kanyang iniibig, pero kanyang pagmamahal nananatili. Itinahan na nga eh. Kaya makita po natin dito, hindi naman natin kailangan mawala ng mahal sa buhay. Express love. Pero sinasabi ko rito, eternal po ang pag-ibig. At sabi ko yung pinakahuli, immutable. Ang pag-ibig daw ay hindi nagbabago. Kaya kung nagbabago yung pagmamahal mo towards sa other, hindi yan tunay na pagmamahal. Dahil ang pagmamahal, dumanas man niya ng bagyo, kagaya ng sinabi ni Pastor, problema, alalahanin, pagsubok, pag-ibig pa rin yan.
hindi siya magbabago. At kapag yan ay nagbago, nagkaroon na kayo ng utang, nagsisihan na kayo at gusto niyo na maghiwalay, hindi yan lang. So makita natin dito, ang pag-ibig ng Panginoon, hindi rin nagbago sa atin. Dumaan man yung mga generation after generation, His love remains strong for us. At ano yung sinabi niya sa Jeremiah, I know, na alam niyo po yan, binanggit niya sa Hosea, I have loved you with an everlasting love. Napakasarap. Amen po ba? Napakasarap. Sabi, I have loved you with an everlasting love. Ganap na ganap ang pag-ibig ng Diyos. Kaya sabi niya, basahin ko po yung buong Jeremiah 31, verses 3 to 4. Napakaganda po nito. And this is for our conclusion. The Lord appeared to him from far away. I have loved you with an everlasting love. Therefore, I have continued my faithfulness to you. Again, I will build you, and you shall be built, O Virgin Israel. Again, you shall adorn yourself with tambourines, and shall go forth in the dance of merrymaker. So makita po natin dito, binanggit po ito ng Panginoon not to boast, but to prove His love. Ang sinabi niya dyan, I have loved you with an everlasting love, and again, I will build you, I will build you, I will build you. Kapatid, whatever the brokenness that the world gave us to us, sabi ng Panginoon, dahil sa pag-ibig ko sa iyo na walang hanggan, bubuhin ko kita. I will always give you a word na tinapon ng mga sanlibutan. Kaya nga kung pumunta tayo sa Panginoon, sabi niya dyan, di ba? He loves the broken spirit, the broken hearted. Kasi gusto niya binubuo ito muli. And kapatid, for us, para mabuo tayo at maranasan natin yung pag-ibig ng Panginoon, come to God. Come to God. So makita natin dito, sabi, pangako po niya to sa Israel. Yung kagaya na sinabi ng ating Panginoon, spiritually just po tayo. Pinangako dito sa atin ng Panginoon. His love that change us, His love that restore us, His love that give us word, His love that brought us salvation, and because of His undying love that lavish on us, we will never be alone anymore. We will never be alone anymore. We are called to be belong in His radical love. Tayong lahat ay tinawag niya dahil sa kanyang sukdulang pag-ibig. Love exists because God exists. Amen? Amen. So, salamat po sa Panginoon sa kanyang pag-ibig na kumukumpleto po sa atin, bumubuo po sa atin muli. At dahil po sa kanyang pag-ibig na hindi dapat nawawala sa bawat iglesia, sa bawat pamilya, sa bawat individual, naniniwala po ako na magiging perfecto po ito pagdating ng panahon. Hindi dapat pagdating ng panahon eh. Make it now. Amen po? Ayaw talaga. Amen? Amen? So, sige po, tayo isenyuhan natin ang katagumpayan ng Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo. Palakpakan po muna natin ang ating Panginoon. Tayo po lahat ay manalangin. Oh, hallelujah, Panginoon. Dakila kang Diyos. Tunay nga, Lord, na tapat kang Diyos. Tunay nga na hindi ka nagbabago kailanman. At patuloy po namin nararanasan ang dakilang pag-ibig. Hayaan mo po sa puso at buhay ng bawat isa na nakakarinig ng iyong banal at makapangyarihang salita. Ito po hindi lamang manatili sa amin, because we need to express it, O God. Maging evidently, Panginoon, ang iyong pag-ibig na nakikita sa amin. At maparanas po namin ito sa bawat isa, especially, Panginoon, sa hindi pa nakakilala sa inyo. Kaya, Panginoon, maraming salamat sa ating napakinggan. Maraming salamat sa fresh revelation, O God, na pinagkatiwala po sa iyong likod at pinaunawa mo po sa bawat isa. Pinagpala mo na nga kami, Panginoon, sa oras na ito. Hallelujah, O God. Lord, maraming salamat sa iyong dakilang pag-ibig na binuhos mo sa amin. Maraming salamat sa pag-ibig mo na kailanman ay hindi nagkulang. Kailanman, Panginoon, na hindi nagpabaya sa amin. At kailanman, Panginoon, alam namin na patuloy po namin ito mararanasan. O
all over our life, O God. Kaya Panginoon, basbasan mo po ang bawat isa. Pagpalain mo po kami, Panginoon, at patuloy po na hiningi namin ang revelation mo, ang favor mo, O God. At hayaan po sa buhay at bahay ng bawat isang nakakarinig nito, ay patuloy ng iyong kapayapaan, ang iyong pag-ibig, ang iyong mga pagpapala. We give all the glory to your name, O God. We give all the praises and thanksgiving. In mighty Jesus' name we pray, and in the Holy Spirit who speak and ministering to us. Amen and amen and amen. Palakpakan sa natin ang ating Panginoon.